Ang daming pwedeng sagutin. No? Apat. Apat, mga bossing, sa impeachment ng Vice Presidente. Nandiyan po, nangunguna, mga kababayan. Alam niyo po kung ano? Confidential funds. Yung mga Mary Grace Piatos. Sagutin nila yun. Di po ba? Pangalawa, yung bribery doon sa Department of Education. Yung 25 hanggang 50 mil daw po na natatanggap o na-bribe galing sa Vice Presidente. Pangatlo ho, mga kababayan, is, ano ba yon yung pangatlo? Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Pang-apat, ito yung problema nila, si Ramil Madriaga ho, mga bossing. Si Ramil Madriaga na mukhang malapit ng ilipat sa Congress, mga kababayan. Yaan. Lahat po yan, pwede nilang sagutin. Pero ano po ang naririnig nating sagot sa kanila? Muli inuuna ang politika kaysa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino. No? Na hirap dahil sa mahal ng bilihin. Yan yung pinangsosopla nila sa atin, mga kababayan. Lahat ng mga DDS, no, pera lang sila Chis Escudero at si Boss Jewel. Medyo tahimik yung dalawa ho, mga bossing. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil doon sa flood control. Wala na bang ibang sagot? Wala na po ba silang ibang masabi, mga kababayan? No? Para naman at least masatisfy naman yung mga kababayan natin. Sagutin nila, isa man lang doon. Mukhang mahirap po talaga ipagtanggol eh. Lalo na po yung yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tingin ko wala silang maisasagot doon at wala silang maidedepensa po doon. Sabi dito, muli inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal ng bilihin daw po. Samantalang, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino. Biglang matulungin na ang Vice Presidente. No? Pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Vice President Sara Duterte. Pero ang nakikita ko ho, mga kababayan, ito talaga ang nagtatrabaho. Diba? Ito talaga. Ang nagtatrabaho, mga bossing. Sabi nga po, kakamping na ho, mga bossing, ang nagsasabi. No? So far, yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, 5,000 para sa mga tricycle driver, na konting angat lang po ng gasolina, ay malaki na po ang epekto sa kanila. Subsidy para doon sa mga jeepney driver, sa mga ibang nagdadrive na pampasahero. Di ba? Sabi ni Beta G. Shadow, meanwhile, Sara in The Hague. Nandun. Kinakabahan ho siguro sa impeachment. Takot ho siguro sa impeachment, mga kababayan. Kung ano naman ang mangyari, rekta na agad na asylum na ako. Uy, magpapa-asylum na ako. Ano sasabihin? Kasi po ginigipit ako ni nung gobyerno eh. Bakit? Kasi po tatay ko si Digong eh. Yun lang din nasasabihin. National Energy Emergency declared. PBBM activates uplift program from oil crisis, no? At saka madami pa kung iba, mga kababayan. Sinisigurado din po, tugon sa pangangailangan ng mga computers, which is nangyari po. Anong oras daw? Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Tapos sa kahapunan, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Pasig City gets 5 electric minibuses for free rides in underserved routes. Testing ng bagong transport routes. Gagamitin ang libreng sakay bilang testing ground para sa mga bagong ruta sa lungsod. Ayan hindi tayo kinakalimutan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tatak ng Marcos, sabi ni Beta G, ganyan ang tatak Marcos. May pinapakita, may gawa po. Tatak Duterte,
tatak DDS, tatakbuhin. Tatakbuhin, oo. Gusto ko ng bloodbath. Gusto ko ng madugong aksyon diyan sa impeachment na yan. Tapos ano sasabihin nila? Hindi dapat matuloy ang impeachment kasi doble-doble, sabay-sabay sa isang taon ipinasa ang impeachment. Posibleng rekomendasyon sa LTFRB kapag ka naging matagumpay, irerekomenda ang mga ruta sa land transportation o makabagong transportasyon at ginhawa sa mga commuters daw po. Di ba? Tuloy-tuloy. Simula bigas, simula po sa pag-handle ng mga presyo para hindi lumobo, ano pa? Yung mga rice processing para doon sa mga magsasaka, sa mga pabahay. Tapos may kapal ng mukha yung mga DDS, sasabihin bumabagsak daw po ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan pa kayo? Iba trip nyo. Iba nakikita ninyo. Kasi ang gusto lang ho nila, mga kababayan, yung mga idol nila, basta maagaw lang, basta maupo lang, no? Okay na sa kanila yon. Hindi sa kanila importante yung talagang kung sino ba talaga ang kumikilos. Basta ang importante, kailangan mapaupo natin itong mga Duterte. Matanggal si Marcos. Okay na ho sa kanila yun. Alam niyo po, mga kababayan, kung ano ang positibo para sa Vice Presidente kapag kainatinan po itong hearing, itong impeachment, mas lalong lalakas kung sakaling may pagtatanggol niya at maidedepensa nila ang kanilang sarili. Mas lalong lalakas sa mamamayang Pilipino. Yung 2028 na sinasabi niyong malakas ang Vice Presidente, baka magkatotoo kung maidedepensa nila ng tama at ayos yung impeachment na yan.